So wala talagang takot itong mga ULA agent na ito, sa totoo lang, kasi kaka-raid lang nitong last week nitong credit cash, itong peso wallet. Itong mga ULA agent ay patuloy pa rin sa pamamahiya at sa pagkakagawa ng mga pagpo-post sa mga social media, at patuloy yung paggawa ng mga FB posting o yung mga social media death shaming. Itong mga ULA agent talagang hayok na hayok sa komisyon. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, maglalambing lang po ako sa inyo bago tayo magsimula. Napaki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At paki-like na rin po, share nyo at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, meron akong papareport ulit. Nag-report na ako kayong umaga. Nung nakita ko to, nireport ko na itong ULA agent nito. Pero ngayon, ang style naman nila, gumagamit naman sila ngayon ng mga beware of scammer, di ba? Marami yung gumawa ng ganyan, meron pa nga kung ano-ano mga aplika. Pero ang style naman nito, gumagamit din sila na nagre-report daw sila sa police, nagre-report daw sila sa GCash, at sasabihin naman nito galing daw sa mga yung mga pinost niya mga ahente daw ng mga online lending ng mga online sugal, mga electronic online games. Okay, kamali tuloy ako. So yun nga pala, bago lahat, may ililinaw lang pala ako tungkol si Undersecretary Gilbert Cruz. Medyo mali ako nung nakaraan na sinabi kong taga-NBI siya. Ano pala siya, Undersecretary ng PAOK, dahil naging spokesperson po siya. Ang kilala ko kasi madalas si Winston Casio. Medyo nagkamali ako ron. Paumanhin po sa naibigay kong impormasyon na mali at na-mislead lang ako ng konti. Medyo naguluhan ako kasi sa interview NBI yung nababanggit na na ahensya, kaya akala ko taga NBI si Undersecretary Gilbert Cruz. Okay, so yun, pakita ko sa inyo yung post nitong ULA agent na ito. Tandaan nyo to ha, itong ULA agent ito, i-report po natin ito. Yung nasa mga member ko sa GC, ni-report na nila yan nung nakita nila doon sa GC. Okay, ito yung sabi, takpan ko lang yung mukha nung pinost. Sabi niya rito, takpan ko na rin yung pangalan nung ipinost. Attention sa mga taga, tsaka yung address, takpan ko lang po, inform ko lang po kayo na itong si Sabay ay isa sa mga online scammer modus nilang magpakilala na ahente ng isang online e-games. May isisend silang link sa iyo, once na na-click mo ay walang lalabas, pero makukuha nila yung Facebook account mo at isa-isa nilang i-message ang inyong madalas na kausap sa Messenger para hiraman ng pera. Itong picture at ID ay galing mismo sa GCash. After namin magpagawa ng police report, saka pa lang ni-release ni GCash. Ang galing ano? Ang galing ng kwento. Talagang kung ikaw hindi ka marunong mag-isip o hindi ka marunong yung common sense na logic, medyo matatakot ka pag nakita mo yung sarili mo rito na naipost ka, tapos ganito yung mga bungal sa'yo na comment o caption doon sa post sa'yo. Guri mo, sasabihin, isa kang online scammer ng ng online casino o e-gaming, electronic games. Tapos ang gagawin daw style ng mga ipinost nila ay magsesend daw sila ng mga link. Tapos pag nabuksan mo, ma-access na raw nila o ma-hack na nila yung account ng Facebook nung biktima. Nung yung ginagawa ng kwento Tapos ngayon, i-message daw nila sa Messenger lahat ng madalas na kausap. Di ba? Galing ha? Galing lang gumawa ng kwento. Tapos ito pa, yung diduktong talaga na, kasi itong picture na ito at ID ay galing mismo sa GCash. After daw nila magpagawa ng police report. Alam niyo ba na yung GCash yan sobrang higpit pagdating sa paglalabas ng mga information ng mga naka-register dyan, yung mga may account. Hindi nila basta-basta nilalabas yan. Meron nga rito sa kapitbahay ko, dito sa kalugar namin, na nagkaroon ng problema dahil nagkaroon din ng scam doon sa kanyang GCash. Ngayon, may kakilala doon sa kapulisan. Ngayon, ito nangyari, kahit may kakilala siya, hindi basta-basta ibinibigay ng GCash yung info nung scammer. Kasi kailangan daw humingi muna ng authority doon sa korte. Humingi raw muna ng mga kailangan nilang documents na talagang kailangan ibigay. Kasi nga mayroong batas, yung data privacy.
na kung saan yun ang isa sa mga sinusunod ng GCash. Hindi sila pwedeng maglabas basta-basta. Tapos ito, magre-report lang sa pulis. Ayun na, yun ang pagkakaintindi ko. Kasi yung nakausap ko, yung narinig ko yung kakilala na nakausap na yun, is hindi raw basta binigay yung mga info ng scammer. Kasi hindi man sa pinagtatago yung scammer, may data privacy kasi pwede makasuhan kapag naglabas ng walang order ng korte na pwedeng ibigay para pag-imbestigahan. Ngayon, ito nga, yung sinasabi niya na nag-police report, nakuha raw sa GCash, binigay raw ng GCash. Hindi ganun yun, sa pagkakaalam ko. Tapos kapag ikaw nag-police report, walang kung ano-ano man na kailangan para lang, nag-report na kayo eh. Ngayon, yung police na yung gagawa ng paraan kung paano ma-retrace itong scammer na pinost ng ula agent na ito na sinasabi niyang scammer daw yung victim. Okay? Kaya nagtaka ako. Ang galing ng caption. Kumbaga ito yung gaslighting. Ito yung gumagawa ng yung victim blaming style ng mga agent na imbis na ang gagawin nila na sila yung siyempre pag in-chat dahil alam natin na yung mga all agent magaling gumawa ng kwento. Ito naman binabaliktad na nila yung mga biktima. Kaya tulungan nyo kung i-report to para mawala to sa Facebook post, no? Tingnan nyo na lang yung pangalan, ha? And may Thailand para something like that. Okay naman basta walang problema dyan. Gagamit lang naman mga peking info yung mga yan. Tapos gagamit ng mga picture ng ibang tao para pag-isipin na yun yung agent mismo. Gumagamit lang ng mga dummy account yung mga tandaan nyo, ha. Kaya huwag natin husgahan kung sino yung nasa picture na yan. Maaring nanakaw lang niya yan sa isa sa mga umutang doon sa ulan na ito. And then, paalala lang din, kapag kayo nagtataka kung bakit nakakapag-harass pa rin sila at bakit hindi pa rin sila natatakot kahit may mga raid ang ginagawa, medyo magiging maigting na yung pagre-raid ng mga ahensya ng gobyerno, tandaan ninyo, hindi yan basta-basta mawawala. Hindi basta-basta hihinto ang operasyon ng mga yan. Hanggat yung mga boss na yan ay hindi mo naman mahuhuli. Dahil yung mga boss ng mga yan ay wala naman dito sa Pilipinas. Ang magpapatakbo o ang maglalakad lamang ng mga yan ay mga kapwa natin Pilipino na alipin itong mga foreign nationals na ito. Na kung saan papapwestuhin niya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, pwedeng sa NCR, pwedeng sa ibang karating lugar, na kung saan pwede sila makapag-operate kahit sa bahay nila, work from home ng mga OLA agents, na abusado, hindi ko sa nilalahat Kasi alam niyo naman, talagang alam naman nila na mainit sila ngayon, pero patuloy pa rin. Sabihin mo, ilang araw lang to, 5 days ago, ano lang ngayon? 7, ikakaread lang nila nung nakaraan, tapos ngayon panay pa rin ang post nila. Wala talaga silang kinakabahan, wala talaga silang takot. Ganyan ng mga style talaga na wala silang katatakutan na kahit sino. Kasi alam nila sarili na nagtatago sila. Medyo, siyempre, totoo, hindi naman kasi talaga totoo yung kapag nag-report ka ngayon, bukas meron ng raid na magaganap. Hindi po kasi ganun talaga yun May due process na kailangan hintayin. Meron tayong proseso na dapat sundin. Mga pag-iimbestiga na kailangan sundan at hindi tayo basta-basta pwedeng parang sasabihin na natin nag-report na ako sa police, nag-report na ako sa NBI, bukas ganito na yun. Wala na. Hindi ganun yun. Paghihintay tayo, then kailangan din natin tumulong doon sa mga ahensya ng gobyerno kung gusto natin talaga masawata itong mga abusadong ula. Pero syempre dahil may Play Store na hindi naman sakop ng Pilipinas, ng gobyerno, ng batas natin, doon sila maglalagi. Nakakalungkot ng isipin na syempre, ibang bansa yung nagpapalaka doon, hindi naman nila hawak yung mga nag-a-apply sa kanila ng mga apps. Basta ipo-forward lang yun, tapos kung may mga report, doon lang nila tatanggalin yung mga yan. Kasi syempre, ibang bansa yung may hawak niyan, hindi naman tayo. Kung dito sa Pilipinas, sigurado, tanggal na lahat yan. Ban na sigurado. Pero kung nasa mga Play Store, nasa mga App Store, o mga application markets, na kung saan nakukuha, talaga maglalagay pa rin yung mga yan. Pero sabi ko sa inyo, kung kaya nilang gawin yung mga ganyan, labanan natin sa legal, labanan natin sa tamang paraan. Tuloy, report natin yung agent na ito na sa pagkaisa tayo. Total, nag-report na rin naman yung mga member ko sa GC, tsaka doon sa ibang mga group. Sana mga susundaran mawala na itong agent na ito, mabura na sa Facebook. Okay? So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing lang po ako sa inyo. Paki-follow po ako sa aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.